Siyempre, bukod sa pagiging iconic na actress mo, tita, ang nagmarka talaga sa mga tao ay itong microphone. Mga microphone na ganun. Hawakan mo. Ganito pa kabigat yung pinalo. Yung microphone ang nagmarka sa alaala ng mga 80s, mga nabuhay ng 80s. You're not building a star, you're building a bomba. Bomba star for Betamax, my goodness. And don't question my credibility being an actress. Saan ka ba nanggaling? Sandali, no? Sandali lang. Kaya, kagaya. Dumago ba? Dumago? Dumugo. Narito po tayo ngayon sa tahanan ng isa sa mga movie icons. Sino bang hindi nakakakilala sa premyadong aktres na si Divina Valencia? Pag-uusapan po natin ang kanyang makulay na buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Hi! Si Tita nandyan? Halika. Sige, thank you. Ay, Tita Divina. Sa wakas, natuloy din tayo. Tita, how are you? I'm okay. As beautiful as ever. Ha? Hindi nagbabago. Kamusta po kayo? Okay naman. Okay naman ako. Medyo nagaganito ako kasi humihina yung paglakad ko para kung nanginginig. Kasi puro ko tulog. Sa Amerika, ewan ko ba kung bakit wala naman akong sleeping pills. Ang tagal ko kasi, di ba, 1 year. Tulog ako ng tulog kahit na tanghali. Tapos pagdating dito, ganun din. So, yung hindi na-practice ang muscles. Hindi ka na-exercise. Hindi ako na-exercise. Sayang naman. Taba ako ng taba. So, nanginginig ako. So, bumili ako ng basa. Tama lang naman. Dapat lang naman. So, hindi na kayo masyadong nakakaalis dito? Hindi, sa bahay lang ako. Bahay lang kayo. Hindi ako naglalalakad. Hindi na ako kayo nagsushoot ng mga Hindi, shows. kadadating ko nga lang nung nasa Amerika ako, tumatawag sila, dalawang teleserye. Nasa Amerika ako, nagpapagamot ako. Kasi libre Oo nga naman. Libre. American citizen kayo? American citizen ako, pati mga anak ko, lahat sila. Pagdating ko doon, yung anak kong babae, si Patrice, yun ang inasikaso. Sabi niya, Ma, you don't have to buy your medicine anymore. Sabi niya, I can get it free. Sabi ko, paano? Ayun nga, common citizen ako, tsaka yung may edad na. Nakuha niya ako, libre lahat. Wow. But pupunta ako sa doktor, susunduin pa ako ng kotse. May alalay pa ako. Sarap. Ang dami kong award, mga nabasag. Paglipat dito sa bahay, alam mo na, yung mga iba hindi naman naasikaso. So, yun lang mga naitabi ko yan. Meron pa rin ako sa Amerika. Yung first Icon Award ko sa Amerika, sa San Diego. Pero nandun yung award sa anak ko. Mga 3 o 4 yun. Yung famous na yan, Tita, ano yan? Anong storya niyan? Ayan, iconic. Movie actress of the Philippines. Kaya lang, may istorya yung kay Eva Dan. Yun. Yung time na yun. Kasi sabi nila, kasi si Eva katabi ko, eto si Eva, ako sa gitna, si Marisa. Always kaming 3, marami kaming pictures sa kaming 3 dahil ever since kaming 3 magkakaibigan na. Kumbaga mga bata pa si Isabel. Sabi nung sabi niya, tatawagin ako, magsasalita siya kasama si Tirso Cruz. Sabi ko, talaga? Sabi ko, good. Ganyan, beso-beso kami, kanta-kanta, Tapos umuwi na, galit. Sabi ko, ba't ka galit? Sabi niya, wala. Basta wala, sabi niya ganon. So, ayun na sabi hindi daw siya
hindi siya tinawag kasi wala daw siya, hindi siya makita. Doon ako nagalit. Kasi anak, paano hindi mo makikita nang sa harap kami ng Stage. magkakatabi kami? Ba't ako nakikita mo, si Eva hindi mo makikita? Magkakatabi kami gano'n nila Marisa. So yun na, ipinagtanggol ko siya na hindi totoo yung sinasabi ng PAMAS na hindi siya nakita, gano'n-gano'n. Ayun. Naayos naman. Oo, naayos Nagsorry ko sila. si Eva. Oo, nagsorry sila. Dahil sabi ko kay Eva, huwag kang sasagot. Diyan ka lang sa bahay, huwag kang sasagot. Kahit sinong tumawag, huwag kang sasagot. So, gano'n naman. Kasi inaanak ko yung anak ni Eva yung doktor. Inaanak ko yun. Si Nanding nasa LA yun, dentista. Anak ni Paquito Diaz. Okay. Kasi mga picture na yan, tita. Ano yan? Ito. Ito muna, yung mga picture na yan. Yan. Ito, dalaga pa ako. Wow. Dalaga pa ako, yan. May mga punit-punit na yan nagtatago. Ito, dinala ko ni Reb sa Italy. Sa Rome yan, sa Rome. Yan. Dinala niya ako doon. Tapos itong mga award na to. Ayan, mga ganyan-ganyan. Ilan na bali ang FAMAS mo? Ako, isa lang. Yan lang. Oo, meron akong award sa what's this, Quezon City Film Festival noon. Ako yung Best Actress. Hindi ko na rin makita kung nasa yung trophy. Yung iba nasa Amerika na. Kasi gano'n, punta pabalik ang mga gamit namin. Kaya siguro yung iba na yung isang award ni Reb, ang ganda-ganda, hindi maikabit kasi tanggal, yung ganon. Nakakatuwa. Yan ang buhay ni Tita Divina. Ayan, tita, ito naman mga picture na to na nakikita ko sa wall. Ano naman ang kwento niyan? Halika. Yung painting na yun sa kaliwa, ginawa ni Elizabeth Oropesa, yung binigay sa akin birthday ko. Uy, nakakwentuhan ko siya recently. Napanood niyo ba? Hindi ko napanood. Na siya? Na isa na siyang faith healer? Oo. Tapos yan, mga... Sino ito? Ito nasa gitna. Ako! Ha? Bakit parang modern? Ako. Ano yan? Parang binago na yan? In-edit, no? Yan. I-edit na yan. Edited na yan. Ayan. Tapos yun, edited din. Ito, mother ko. Ito, mother nyo. Oo, nung baby ako. Siguro mga 3-4 months old ako dyan. Ganda mother ko. Yeah. Ang father mo, foreigner? Amerikano. Amerikano ang father ko. Na hindi mo na-meet, ano? Hindi ko na-meet. Yun ang sad story ng buhay ko. Ang mother ko, blue eyes yan. May anak ako, si Virgil. Yun yung maputing pinakamataas. Yung maputi, tawag namin Amerikano. Siya blue. Ang eyes niya parang green, parang gray. Ito. Oo. Yan. Anong pangalan niya? Virgil. Si Virgil. Si Reb. Si Reb. And? Pucholo, the youngest. And Patrice. And Marie Chris. Ayun. Lahat to anak mo to. Oo. Sila. Ayun. Ito, matagal na. Sa Tagalog, ilang-ilang pa ako. Hindi ko malaman kung sinong nag-paint yan. Malaking-malaki yan eh. Pinaliit ko na lang. May signature hindi ko... Hindi maintindihan, no? Oo, hindi ko na maano. Oo. Hindi ko na siya maano. Kung ganda nito, Oo, di ba? Paborito ko rin yan. Edited na rin yan. Oo, ganda. Paborito ko na rin. Ito, yung Be Careful With My Heart. Ayun. Inilagay ko dahil very... special sa'yo. Special sa akin yung TV show na yan. Bakit? Ba't special sa'yo? Naging close ko si Sylvia hanggang ngayon, parang anak-anakan ko. Ganon din si Ice Guerra, si Jody, tsaka si Cho, yung bata. Masyado kami naging close, parang talagang pamilya. Parang nanay hanggang ngayon. Pag nakita ko ni Sylvia, nanay ang tawag sa akin. Si Kute, mamang. Ganon din si Jody, mamang ang tawag sa akin. Magandang samahan. Sino itong bata na to? Si Reb to? Si Reb, tsaka si Marie Chris.
Si Reb at si Marie Chris. Ayun. Nakatira ako sa Capitol, doon sa Diliman. Ngayon, binenta ko na. Tapos, gusto ko kasi ako na lang mag-isa ang laki ng bahay ko doon. Oo nga. Tapos, eto, nakita ko, sabi ko, ito na siguro yung bigay sa akin ng Panginoon. Ayun. So, enough lang naman for me. Instead of buying a condo, di ba? So, ito na. Saka palipat-lipat ka rin ng Amerika, Pilipinas, di ba? Hindi ka rin napipirmi. Oo. Etong sketch na to, sino gumawa nito? Si Reb. Siya. Portrait, matagal na yan. May signature. Reb Belleza. Matagal na. Maraming paintings. Meron pa siyang, may paintings ako sa kanyang dalawa, hindi pa dinadala dito Sabi ko nga, dalhin Oo. Parati siyang busy. Parati siyang may ginagawa. Ilan to, tita? Ilan to alaga mo? 6. Yung 3 pasan. Yung 3 pa. Ang nanay nila ito. Oo. Yun ang tatay. Kailan ka nahilig sa mga aso? Si Reb kasi, mahilig sa aso. Ang daming aso ni Reb. Oo. Wala naman akong kasama dito. Sila. Sila. Ay, nakatingin. Come here. Dahil yung maliliit. Fur parent pala si tita. Ay, baby Come here. to. Parang baby yata ito. Come here. Ay, ayaw niya nakadiaper. Ayun. Ayan. Black. Ano yung magkakapatid? Tatlo na sila. Ayun. Magkakapatid pala to. Ito nanay nila. Siyang Ito yan. mami. Oo. Ay. Siyang yan. Mabait yan. Oo. Mabait yan. So, yan ang mga nagpapaligaya sa iyo habang wala yung mga anak mo. Yes. Oo. Nakakatuwa sila, di ba? Oo. At saka hindi sila salbahing aso. House dog sila. Guys, kasama na natin ang isa sa mga icons ng pelikulang Pilipino, walang iba kundi si Miss Divina Valencia. Ma'am Divina, welcome po sa aking channel. Welcome. It's an honor po na kayo makasama namin ngayong araw. An icon, a legend, no? Diba? How are you, tita? How are you? I'm good. I'm good. What's keeping you busy nowadays? Wala. Wala masyado. Sa bahay lang ako. Yun, wala akong ginagawa. Wala. I seldom go out. Siguro, punta sa doktor. Tapos, yung balik samahan, I don't know if you heard about it. Ano yun? Mga artista nung araw, mga senior na artista, ang nawala na sa amin, marami na rin kasi si Susan. Ang dami nang nawala Ang dami nang nawala. So sad. Ano pakiramdam mo kapag nababalitaan mo may kasabayan ka na pumapanaw? Katulad nung nawala si Gloria Romero, she's so close to my heart. Napakabait. Kumbaga sa hagdan, si Gloria Romero at si Susan Rosas, ang gabayan ko. Yung personality nila, kung gaano sila kabait, matinong kausap, matinong magpayo, matino sa lahat ng bagay, yung ladylike nila masyado, silang dalawa. Yung gabayan ko yon, yung paano ang gagawin mo bilang ina, bilang may asawa, bilang artista, may mapupulot ka sa pag-uusapan. So, sino pa ba? Si Susan, nandun ako. Umiiyak ako. Kasi, meron din kaming mga pinagsamahan ni Susan. Mabait si Susan. Mabait. I'm sorry to say, pero nung may na-interview ka na pamilya daw sila ni Rani, at hindi niya alam, nag-react ako doon. Imposibleng hindi mo alam na may asawa si Fernando po na si Susan Roses. Kalokohan. Nag-react ako doon because I was watching your your show every now and then. Ngayon si Rosa Rosal, ayan, masakit. Kay Rosa Rosal, siguro sandali ko lang nakasama. Si Delia Razon, mabait.
pumupunta pa yan sa bahay, dinadala yung anak niya para laruin yung anak ko si Marie Chris, yung bahay namin sa Pasig. Nasasaktan ako, pero masakit sa akin sa lahat yung kay Gloria. Very Saka close kay kayo dalawa. Susan. Oo, kay Susan. Oo. Kasi gumawa din ako ng pelikula sa Sampaguita Pictures. Nakailan din ako, so nakasama ko sila. Pagka may party, ganon, mararamdaman mo yung sakit, yung ay nawala na, ganon, but that's life. Yes, that's life, no? Sabi nga nila, death is certain, but heaven is real, di ba? Meron naman tayong pupuntahan lahat. Kayo po ba, tita, ay hindi mo ba kayo takot sa ganyan? Pagka may Panginoon ka sa puso mo, Julius, hindi Ayoko lang pinag-uusapan. Yes. Dahil for me, it's morbid. Yes. Okay? Pero, wala may Panginoon ka Kaya, alam mo ba, maisingit ko lang, hangang-hanga ako doon sa Iman Pacquiao, Bacosa Pacquiao. Ay, anak ni Manny. Oo, kasi siguro una ako sa sumulat, nung nakita ko, baka Diyos yung bata at sa mukha niya, talagang yung mga sinasabi niya hindi bola. Isipin mo na, gusto kong ganyan, kumita siguro pag may pera na kami, magpapatayo kami ng simbahan. Yung mga ganon na, tapos ang ganda-ganda nung niya na, yung mga anak sa labas, inano niya, yung, inangat niya. Anak tayo sa labas, ganon. So, hayaan natin. Ang ganda nung mga damdamin na ipinakita nung Iman Pacquiao na yan. Isa ako sa umahanga dun sa batang yan. Kaya sabi ko dun, sumulat ako sa kanya na huwag kang aasa sa tao, ang aasahan mo, Panginoon. O biglang eto, kinuhang ilan days lang, kinuha na ng GMA. ng GMA. Diba? God's move. True. Dahil nga, yung buhay niya, di ba? Pero sinasabi niya, iiyak, tutulo lang luha niya, tapos mamaya, wala na. Ang ganda, tapos, gusto ko yung, ang Panginoon, tapos, gusto ko na maiangat ang mother ko, na makilala nilang hindi masama ang mother ko. Number one. Number one yan, na sinabi ng Panginoon na, yung mo yung magulang mo, lalo ng ina mo. So affected ka pag may mga kabataan na parang hindi nire-recognize yung mga magulang? Affected ako doon. Bakit mo? Bakit ho kayo na-affected sa ganun? Kasi ngayon ina na ako nung bata ako, medyo salbahay ako sa nanay ko. Oo. Kasi ang nanay ko may paborito, yung ate Lita ko. Yun ang paborito niya. Tapos parang ang feeling ko, hindi mo ako mahal. Kahit nung artista na ako. Tapos kasi old school ang nanay ko So sa shooting pupunta, aawayin ako. Dahil? Aawayin ako. Basta may bagay, pag ayaw niya yung nanliligaw sa akin, aawayin niya ako. Yung mga gano'n na so... Pero doon sa kapatid mo, hindi? Hindi, iba. Kaya nung lumalaki ako, tapos ngayong may edad na ako, yung ako noon, ayokong gawin ng sino mang kabataan ngayon sa magulang nila. Ano mga ginawa mo noon na pinagsisisihan mo sa nanay mo? Sa pagsagot. 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 Oo. Palasagot ako, maldita. Pero naano mo yan, na-reconcile mo yung mga Yes. Di yung pagkakaunawaan ni nanay? Uso noon yung korsilyo. Oo, so nag-korsilyo ko. Batang-bata pa ako. I was only 27 years old then. Tapos ang nanay ko ipinasok ko. Tapos nung lumabas na siya, sabi ko, Nay, mahal na mahal kita, patawarin mo ako sa mga ginawa ko. Tapos nagyakapan lang kami, ganon. Oo, mabait ang nanay ko. Si Ana Ledesma, pinsan ko. So may picture ako, nakita ni Bert La Fortesa. Si Bert La Fortesa, naghahanap siya ng mga talent, dinadala niya sa Tagalog Ilang-Ilang. Okay. Tapos tinanong niya ako, pumunta siya sa amin sa Cavite City. Sabi niya, gusto kitang dalhin sa Tagalog Ilang-Ilang Sabi niya gano'n.
gusto mo bang mag-artista? Hilig ko. Oo. Hilig ko. As in, nanonood ka lagi ng mga pelikula. Mismo. Tapos sabi ko, sige ho. Tapos pinagpaalam sa mother ko. Ang mother ko naman, gustong-gusto. Kasi mahirap lang kami eh. Ang nakikita niya siguro, oy, pera to. Teka, wala saan ang tatay mo? Wala. I grew up without a father. Oh, really? Okay. Kaya, natats ako. Wala akong, maliit pa ako, umalis na, pumunta na ng Amerika. Amerikano ang tatay mo? Amerikano. Lieutenant Colonel sa Army. Anong name niya? Lieutenant Colonel? Hindi, ang Waldo Fuller. Fuller ako eh. Fuller. Oo. Okay. Sabi ni Rev, inalam niya, Mami, sabi niya, Fuller ka. Sabi niya, lahing Aliman. Sabi Oo, German. Pero Amerikano siya, ha? Doon siya lumaki. Sabi kaya pag nagagalit yung lola ko, ikaw, palibasa Aliman ka. Grabe, no? Aliman daw ako. Ayun. So, ayun, sabi ko, sige, dinala ko kay Atty. Lacsa. Pinakita, ganon, tinignan ni Atty. Lacsa. Ayun. Tapos meron akong shooting sa Basag Ulero, Perla Bautista. First movie mo yan? Yung parang extra. Extra ka? Extra. Si Erap, ganon. Sila pa noon, nung time na yun? Sila. Madami sila. Okay. Madami sila. May Maggie de la Riva pa yan. Grabe si Erap. Meron pa yung pagpupunta kami sa yung Sulu. Yung kumakanta doon, Chicks niya rin yun. Kasama rin yun sa istorya. Para silang circus. So honestly, pero si Perla, kaibigan ko. So ayun, dinala ko sa ilang-ilang, yung nag-shooting na ako ng Basag Ulero. Imbis na 1 day, naging 3 days. Kumbaga, isa ako dun sa mga extra, sumasayaw, nag-away-away si Erap, kasama ako sa presinto, hanggang uwian na, gano'n. Naging 3 araw. Pagkatapos nun, tinatawag na ako uli. Ayun na, Cardong Kidlat na. Introducing na ako. Sino leading man mo? Si Jess Lapid. Jess Lapid Sr. Oo, senior. Pagkatapos nun, Julius, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Hindi ko naisip na lumaki ng ganon si Divina Valencia. Hindi ko naisip yon till lately na yung wala na, halos hindi na ako gumagawa. Nagtitingin ko, ganon. Ang dami kong ginawa na lahat ng leading man na matino hanggang kay Bino Garcia, nakapareha ko at gumawa ko ng pelikula. You name it. FPJ, Erap, Bernard Bonin, Jun Aristorenas, Eddie Gutierrez. Ang dami eh. Halos lahat sila yung kami ni Gloria Romero, kaya naman ako kinuha ng Sampaguita Pictures, gumawa kami ng yung Magdalena sa Opera House, yung si Bobby Salvador pa noon. Ang daming tao. Ang dami, may ambulansya sa labas. Pero karami. Honestly. Wow! Oo. Kaya si Bobby, pagka ikaw ha? Maldita ka ha? Madami. Hindi ko naiisip yun na lumaki siya ng ganon. Pero siyempre, yung mga tao, nakakagulo pag nakikita ka. Nakakagulo nga, kaya nga may ambulansya. May nahimatay pa, may naano pa, may ambulansya. Tsaka karamihan lalaki. I'm sure. Dahil ikaw yung parang bombshell ka ng mga panahon na yan, di ba? May mga ka ba? Naging boyfriend ka ng mga taga-showbiz na, mga kilala? Ano ka naging boyfriend? Oo, naging boyfriend ko si Eddie Gutierrez. Eddie Gutierrez? Sino pa? Bernard Bliesa. Of course. Wala na. So anong love story nyo ni Mr. Bliesa? Paano siya nanligaw sa'yo? Si Bernard, may pelikula kami sa Manlulupig di Kapasisiil. Si Amalia, ako, si Saldi Shornac, Max Alvarado, si Bernard. Ang nang-uurot, yung salitang nang-uurot,
si Amalia tsaka si Cheng. Tatay ni Agam Cheng Bulak. Bulak, Oo. Yung pari ko yun eh. Ayan, ako, Divine, gusto ka ni Bernard. Ganyan, tumigil nga kayo, ganyan. Eh, may boyfriend ako that time. Tapos pagka sabi ko, hindi, ganun, may boyfriend ako, ganyan. Meron pa akong yung engagement ring. Oh, pagka suot-suot ko yon. Pagka may shooting, aalisin ko. Tapos si Amalia, close na close kami ni Amalia. Sabi yan ako, ayan na si Bernard dumarating. So, mga ganon, hanggang, ayun, naging kami na. Eh, ano sabi ni boyfriend? Wala. Iniwan mo na lang, parang binaanan mo na, nakipag-split ka na. Ayaw ng nanay ko eh. So, kami na, kumbaga itinanan ako ni Bernard, dinala ko sa, ano bang lugar yon? Sa may Binangonan, may doon kami nagpakasal. Kasi, ninakaw niya, itinana niya si Marie Chris. Ayaw niya ipaalam sa akin kung nasaan. So, kailangan, pumayag na ako, magpakasal na para kami. So may anak na kayo noon? Oo, meron na. Nung pinakasalan ka niya? Oo, meron na. So, ganon, hanggang tumagal, pero away-bate. Hindi ba, tita, naging scandal yan sa showbiz nung nagkaanak ka kay Bernard nang hindi kayo kasal? Noong mga Hindi panahon naman. Iba yung values ng mga panahon na yun, di ba? Ibang values, pero... tinago mo rin yung anak mo? Hindi. Open kayo, ha? Open ako. Okay. Kaya, doon sila sa akin, open ako. Hindi ako yung... Tinatago, yung pagbubuntis, di ba? Hindi. Open ako. So, ganon, hanggang ilang taon yun. Pagkatapos ng maraming taon, ayun na, gusto ko nang kumalas kasi bugbog. Bugbog? Physically? Physically. Binubugbog ka ni Bernard? Yes, physically. Bakit? Ba't ka ganun? Hindi, ganun siya eh. Ganun siya. So, madaling salita, si Marisa, kapitbahay ko sa Pasig, magkapitbahay kami. Marisa Delgado? Oo, magkukursilyo siya. Sabi ko, hiningin mo sa Diyos na wala na kami ni Bernard, tapusin na to. Sabi ko, ganon. Tapos si Bernard naman, hindi alam, nagpaplano na akong umalis, pumunta ng Amerika, tatakasan ko siya. Yung damit ko, kinukuha ni Marisa, nilalagay sa kanila. Ganon. Paunti-unti. Tapos nung aalis na ako, si Imelda Ilanan, at saka si Eva Darren, kasama ko sa airport na aalis na. Si Marisa naman, nasa kursilyo. So, hindi yan. So, nakatakas ako, nakalipad ka? Nakalipad ako. Si Bernard naman pala, binabaril na sa... Binabaril? Binabaril. May kabarilan? May kabarilan sa ano to? William Air Base? Oo. Bakit siya nandun? Hindi, kasi piloto siya, tsaka sa army siya or what. Okay. So, ayun, nabalitaan ko yung on the way sa Amerika. Nabalitaan ko na binaril nga, barilan, ganon. Tapos tinatawag ako si baby. Nasaan si baby? Ako yun. Oo. Pero walang baby maipakita dahil wala si baby. Tumakas na si baby. Teka muna, anong pinag-awayan nila nung kalaban niya? Bakit siya binaril? Si Bernard kasi, may galit doon sa Captain Francisco. Air Force din? Air Force siya. Makakasama sila doon? Oo. May galit siya doon. So, nung nakita niya si Francisco, bumababa si Bernard, pumapanik si Francisco sa hagdan. Sabi ni Bernard, ikaw ha, sabing ganon. Ito kwento lang sa akin ng mga nakapanood. Binunot niya yung baril niya, binaril niya si Francisco, nag-lock ang yung bala niya. Oo. So, si Francisco, walang nagawa kundi bumunot, pak. Sunod-sunod na. Sunod-sunod. Hanggang nakaluna daw si Bernard, nakaganon. Sabi, tama na, Kap. Marami akong anak. Yun daw ang sinisigaw ni Bernard. Pero siya na unang Tapos nagkakaso, maraming mga eksena na hindi ka nais-nais na yung sa pagsasama ninyo, tapos magkakaroon lang pala ng gano'n na mamamatay.
Bakit hindi nagsama ng maganda, Yes. ng puro pagmamahalan, ganon. So hanggang namatay niya, hindi niya alam na umalis ako, na iniwan ko And siya. how did you find out na wala na siya? Meron. Oh. So doon, may telegrama na si Ana Gonzalez Oh. na call, Bernard dead, ganon. Oh my gosh, ganon, oh. So pagtawa, ganon daw. So iyak-iyak, niyakap ko si Marie Chris at si Dranrer. Wala na Papa Niño, ganon. Hindi ka na guilty na parang iniwan mo siya? Hindi. Kasi, Wala kang ganung feelings? wala. Kasi basta't nag-decide ako na iwanan kita. Yun na kita. yun daw. Kasi, kumbaga, I'm giving you much time. I'm giving you too much love. I'm giving you time na para magbago ka, para ayusin natin. Pero wala. Parang masyado mo kung yung sinaktan mo na ako masyado. And this went on for how long? How many years? Na ganyan? Oo nga, 3 years. 3 years na sinasaktan ka? Oo. Anong reason, tita? Bakit ganun siya? Halimbawa, nagselos siya. Nagselos siya, ganon. Wala akong magagawa. Mag-aaway kami. Ako pala sagot din. So, magagalit siya. Pero nangyari lang yan towards the end of your relationship. Nung mga initial na magkasama kayo ni Bernard, okay siya? Okay siya. Yung mga bandang gitna. Bandang ganyan gitna. na. Oo, ganyan. Gano'ng katagal kayo nagsama sa kabuuan? 3 mahigit. Mga ganon. Nung iniwan ko siya, si Dranrev was 8 months old. Oo. Kasama ko sa Amerika. Kaya si Dranrev, lumaki siyang walang tatay, parang ako. Kaya siya, kung maliit pa siya, parati siyang kinukuha ni Fernando po. Parati siyang so close siya kay Rani. Si FPJ ang tatay niya. Oo, yun ang nasa isip niya. Yun, parang Tatay father ko figure Yeah, oo. Kasi nga inaanak siya ni Rani. Tsaka, yung love siya ni Rani, ang daming pinikula at the age of 2. Lumalabas na, puro kay Rani, hanggang lumaki na siya. At his own. Siya lang. Talaga lang, yun nga, anger management ang kailangan niya sa buhay. So when you left, you never came back even doon sa burol niya, doon sa living niya? Hindi ka na pumunta ron? Wala. Nagsimula ka na ng life mo sa US noon? Oo. Kamusta naging buhay mo ron? Okay naman. Magdadrive ako, wala na akong gas. Magdadasal ako, Lord, wala na akong gas. Mamaya may bahay ako dito. May tatawag sa akin, may Amerikano, Christian, uupahan yung bahay. O sige, magkano? $500. O sige, sabi kong ganon. Huwag lang gagamitin yung kwarto ko, sabi kong ganon. So may $500 a month ako for 1 year. Okay. Di ba? That makes life dahil 2 anak ko kasama ko doon. Tama. Anong trabaho mo ron? Yung peer educator. Ano yun? Lalakad ka sa mga parang Islam. Parang social worker ka doon? Yes, yun. Sa Amerika? Ganun. Oo, yun. So may pumasok na may pumasok na bagong, bagong kabanata na namatay din. Ayun. Kaya tapos namatay din yung late husband ko. Kaya yung mga bakla sa GMA, tita, ilan na yan? 3 na mamatay? Huwag ka na mag-aasawa uli, ha? O gano, 3 na, no? 3. 3 sila. Yung asawa ko, ang dunong. Kaya ang sabi nung doktor sa akin, na ito nga pinapatingnan yung bipolar, sabi niya, kasi marurunong dibina yan. Kung anong pumasok sa isip niya, yun nga lang, dapat marunong kang mag-guide na alin ang totoo sa hindi totoo. So meron siyang, sa tingin niya, totoo. Pero hindi pala. Like, ano yung... Kung halimbawa, gusto niya magalit ngayon, magagalit siya. Wala siyang pakialam kung nasaan kayo. Wala siyang pakialam kung kilala ka o hindi. Pinakikialaman niya yung buhay artista ko. Hindi naman niya alam. Pupunta ako. O sasama siya. Tapos sabihin ko, Direk, anong role ko? Ganyan, bigay mo ang script. Papasahin ko, para kung yung dating nag-second lead sa akin, ako ngayon ang second lead niya. Parang hindi ko matanggap. Parang may pa rin ako something. Pero sabi ko, Direk, tapos ang iksinang sabi ko, pag tinanggap ko to, parang akong gutom na gutom sa pera. Yun ang dating sa akin. Tapos, ayoko. Magagalit siya.
makikialam siya. Oh. Bakit hindi mo kukunin? Trabaho yan. Ganon. Oh. Sabi ko, hindi mo naintindihan. Alin lang hindi ko naintindihan. Oh. Away Away na. ako. May More of tendency psychological, yung ano, Yes, emotional and psychological yung effect sa'yo. Halimbawa, swelduhan. Di wala akong... hindi ako pumupunta para kunin yung sweldo ko. Bihirang-bihira yun. So, sabi niya, ako pupunta. Yan. Tapos, pag ano niya, bakit ito lang? Aawayin niya ngayon yung ng isang tauhan nung kumpanyang nag-handle sa akin. Hindi ba nakakahiya? Maraming eksenang kumakain kami sa isang restaurant. Tapos, eto yung kotse namin sa likod. Merong nakaparada dito. Tapos, inurong niya. Pumunta siya dito, umalis. Nandito na siya ngayon. Eto, may nagparada naman dito ngayon. Galit siya rito. Dahil bakit pumaradang ano. Tapos, bata pala. Sabi niya, alisin ko na ho, sinampal yung bata. Sabi ko, wag ka na nakakit. Niyakap ko yung bata. May lalaki na nanonood. Siguro hindi niya ma-take. Sabi niya, walang hiya ka, anak ko yan eh. Gusto mo tayong dalawa magpare, sabi ganon. Hindi naman siya kumikibo. Dakdak lang siya ng dakdak. Pero yung bata, sabi ko doon sa mama. Ginaganon ko. Yung mga ganon eksena. Anong kinamatay niya? Heart. Inatake. Inatake siya. Nagkaanak ba kayo? Wala kaming anak. Matagal din, 21 years din kami. Patawarin mo ko kung ano mga kasalanan ko at pinapatawad kita. So, lumaya ka na. Go, sabi ko. Ginanong ko yung mata niya kasi parang butas. Tapos malamig na kaagad. Malamig na. So, hindi ka na nagkaroon ng pang-apat na pag-ibig? Wala na. That's it, no? Ang kailangan ng pag-ibig ko na lang si Jesus. Sa kanya na lang ako talaga aasa. Noong pa ba yan, yung devotion mo sa kanya? Yes. Bata ka pa? Yes, bata pa ako. Talagang totoo. Alam mo, pagka dito sa bahay, siyempre, biyuda na ako. May tinatanggap ako sa kanya. But, ganyan. Tapos, minsan wala pa. Mag-iintay ka pa. Alam mo, nagdadasal ako, binibigyan ako ng Lord. God provides, no? Binibigyan ako pati sa Amerika na, nandun ako. So, Lord, ganon. So, may tinatanggap ako buwan-buwan na $300. Tapos, pwera yung sa kanya. Pwera yon na okay naman ang buhay ko. Wala naman, hindi naman ako Julius, okay lang ako. Nakatungtong parati ang paa ko sa lupa. Parating ang tingin ko pataas. Hindi ako tumitingin ng paganyan. Hindi ako aasa sa tao. Ang inaasahan ko siya. Talagang buhay siya para tulungan ka. Buhay siya para yakapin ka sa oras ng pangangailangan mo. Yakapin ka sa oras ng pangungulila mo. Nandyan siya. Sabihin nilang maarte o totoo totoo. Kaya lahat ng anak ko, I'm proud to say lahat sila maka-Diyos. At lahat sila binigyan ng Diyos ng magandang buhay. Well, tapos na yung problema ko kay Reb, na nakatagpo siya ng asawang tinulungan siyang gumaling, si Bale. After ilang years silang nagsama, kinasal sila. So, si Reb talagang mahal na mahal niya yung asawa niya. Puro siya pinta ng pinta, tinawagan ko kagabi. Anak, hindi mo na ako tinatawagan. Nakakalimutan ko, Mami, kasi ang dami kong ginagawa. Pero malambing na anak. So, may isa akong anak, yung parang Amerikano ng blue eyes. O yun naman ang, anak, tingnan mo yung bangko, baka nandun na yung pera. Baka dumating na. Ganon. Siya yung pupunta sa bangko. Nandito na, bibigyan niya ako ng papel, ganon. Na para pupunta siya sa Bank of America, siya ang magwi-withdraw. Tapos yung anak ko namang babaeng panganay na pakabait, Panginoon. Tumira ako sa kanya sa Amerika. Sabi ko, Marie Chris, sabi ko mula nung nag-asawa ka, ngayon lang ako tumira sa'yo. Sabi ko, hindi ko alam ganito kakabait.
Ang bait-bait ng anak ko. Talagang nandun ako sa isang kwarto, nilinis niya. Lahat ng kailangan ko, binigay niya. Lahat. Spoiled ka sa kanya. Oo, anong kailangan mo, mami? Hindi, pati sa isa ganun din naman eh. O anong kailangan mo, mami? Ganyan. Pagka gabi na, siyempre may diabetes, susumpungin ka ng gutom. Magte-text ako sa kanya. Sa messenger, siya yung tulog na. I'm hungry. Okay, lalabas yung. Gagawan ako ng pagkain. Lalabas yung, gagawan ako ng inumin. Kahit pagod na siya, kahit nakagaya siya. Tapos, sa umaga, pag lalabas ako, mami, nakahanda na, nandiyan ang coffee mo. Nandiyan na yung, mo, ganyan. Ayoko nito. Anong gusto mo? Ang bait. Sobra. Ang bait. Talagang hallelujah. Yung isa ko namang anak na babae, mabait din. Mabait. Kaya lang siya, yung worker siya. Sa immigration siya, nagtatrabaho sa Amerika. Medyo busy. Busy siya talaga. Tsaka, siya, yung ina. Ina siya, tsaka asawa. Alam mo naman ang buhay sa Amerika. Pagkatapos ng trabaho mo, pag uwi mo, luto ka. Pagkaluto mo, map ka dyan, walis ka dyan. Ganon. Lahat, ibinigay ng Diyos sa akin yung dalangin ko na magagandang buhay para sa mga anak ko. Lahat ng mga apo ko, okay sila, maka-Diyos lahat sila. Lahat sila marurunong. Wala akong apong nag-drugs o mababait lahat. Kaya kung iisipin mo ang kabutihan ng Panginoon, Julius, mapapaiyak ka talaga. Dahil ibang klase pagka nakakapit ka sa Kanya. Hindi ka man pinalad sa pagkakaroon ng mga okay na mga yon. asawa, mga boyfriend. Hayaan mo na At sa mga anak mo, swerte ka. Mas diba? importante at mga yun. apo mo. Oo, dahil ilang asawa makikita mo, pero ang mga anak mo yun. Sa'yo galing yun. Siyempre, bukod sa pagiging iconic na actress mo, tita, ang nagmarka talaga sa mga tao ay itong microphone. Mga microphone na ganun. Hawakan mo. Ganito baka bigat yung pinano. Yung microphone ang nagmarka sa alaala ng mga 80s, mga nabuhay ng 80s. Di ba? Hindi kasi, kumbaga ayokong mag-guess. Yung bagong show yun nila Alfie Jerry Sorado. Danny Sorado. Okay. Si Alfie. O bakit ka nandun? Hindi nga, si Mother Lily. So, ganyan ako, tahimik ako. Tapos, pinag-uusapan yung mga artista ni Ray de la Cruz. No? Katabi mo siya? Katabi ko siya dito. Yan. Katabi ko. Tapos penetration. Ganon. Yun ang mga topic? Yun ang mga topic. Bakit mo pinapayagan ng mga alaga mong mag-penetrate, gano'n. Gusto nila yun, wala akong magagawa, gano'n. Ikaw manager nila, gano'n. Ako naman nairita na. Sabi ko, pwede bang sumagot? Sasagot daw si Divina. Gano'n, kinuha ko yung mic. Aray, wag mo ikakagalit. Pero para sa akin, I don't want to call artistas your alagas. They're only good for private viewing. Bakit? Ikaw, artista ka ba? Taray. Tapos, sabi ko, iyon naman sarili kong pananaw. Huwag mo ikagalit. Solid, no? Kuha-kuha sa video. Wala akong panahon, Ray, na makipagtarayan. Iyon ay sarili kong opinion. Sandali lang. Talagang walang karapatan. Dahil you're not building a star, you're building a bomba. Bomba star for Betamax. My goodness. And don't question my credibility being an actress. Saan ka ba nanggaling? Sandali, no? Sandali lang. Tapos, pagkatapos nun, may malaking yung ashtray. Malaki, mabigat na ashtray nung araw. Binuhat ko pa yon dahil may sinabi na buhat, ibabato ko. Niyakap ako ni Mario de los Reyes. Live. Hindi, Off-cam na to. Ginanon ako ni Mario. No, di ba? No, don't. Mainit ka na nun. Mainit na ako. Kaputay na bakla. Kasi anong ginagawa niya?
Kaya, kagayin. Dumugo ba? Dumugo? Dumugo. Tapos eto na. Dinimanda ako. Oh. Tapos, di kailangan ko ng abogado. May kumari ako, abogada, si Attorney Manalo, Salvacion Manalo. Yan, sabi niya, sige, punta tayo. Ganyan. Tapos punta sa huwes. Tinuruan ako ng huwes na humingi ka, magpakumbaba ka, humingi ka Sorry ng ka. sorry. Oh, I'm sorry, Ray. Ganon, kasi nabigla lang ako. Ay, hindi. Ganon. Tapos, natapos. Sabi ko, paano yan, Mare? Ganyan. Sa susunod, ginanong ka, hampasin mo ng silya akong bahala. tapos yung judge naman, sabi niya, matatapos din yan. Hindi niya tinitake ng serious. Tutuwa pa siya. Tapos parang natapos na ni judge, gano'n, nawala yan, kayong dalawang mag-reconcile. Parang pinagbati na lang kayo. Gano'n ang ano. Kasi sabi ni judge, walang kwenta kaso po. Tapos gano'n. Tapos ang nakakatawa, binarel, namatay, di ba? Teka muna, anong reaction ng pinagbati kayo? Paano siya? Ayaw niya nga. Hanggang sa kahuli-hulian? Sinabi na ni judge na magbati na lang kayo, wala kwenta to? Ayaw niya. Gumagano niya sa akin. Oo. Siyempre ako behave. Oo. Ikaw may atras So wala, hindi na-resolve ba yun? Hindi kayo nagkabati? Wala. Behave ako siyempre. As in, wala akong kasalanan. Ayun. Tapos, nabalitaan ko na binarel. Ilang months yan o ilang weeks after nung... Parang 1 year or less. I don't know. Tapos ang mga tao, yung hindi pa alam, ako daw nagpapatay. Grabe na po. Grabe naman. Ang bigat! Ang bigat! Natatawa na lang. Seriously? Inaano ka nila? Nililig ka nila? Yung mga buzzer, di ba? May basher na noon, kung mga panahon na yun. Paano sila nang babash? O sa mga dyaryo, sa mga comics. Mga kolumnista, gano'n. Ang Ikaw daw ang dami. nagpapatay kay Ray de la Cruz. Siya ba? Walang ba? Siya ang nagpapatay kay Ray de la Cruz. Oo, kaya dapat ako daw ang question eh. O tapos? Ayun, tapos wala na. Wala na. Namatay din yun, yung issue na yun. Wala rin. Alam mo naman sa Pilipinas. Ano nga parang sinama ka yata doon sa movie ni Daryl Yap. Nandun ka yata. May character ka doon. Oo. Daw. Hindi ko napanood. Parang may isang scene doon na may gumanap si Osang. Oo. Gumanap bilang ikaw. Oo. Ano nang pakiramdam mo ron? Hindi naman lumabas yung movie, no? Hindi ko napanood eh. Wala pa, hindi nga lumabas, di ba? Dinimanda siya, di ba? So hindi ka naman nagtatampo na hindi ka nabibigyan masyado ng mga roles. Hindi, kasi wala ako Wala ako. Tsaka, dadating yan. Hindi ko pa masyadong hiningi sa Panginoon eh. Pero gusto mo ba ngayon, at this time? Gusto ko, oo. Gusto mo magkaroon ng project? Napanood ko yung Magdalena, yung sila... Lola Magdalena. Maganda. Gusto ko yung ganun lang ka-light. Okay. Ganon ka-light. Pagka-comedy, ganon ang gusto mo? Comedy. Yung pwede kang mag-adlib, pwede kang kunin mo yung thought, then i-deliver mo yung gusto mong kaya ng utak mo. Dahil itong mga ganitong edad, Julius, let's face it. Diba? Kahit sino pang kasabayan ko dyan, mahirap na. Kaya ako na lang, kumbaga, ano bang eksena, ganito, gano'n, naawayan mo ito, anong dialogue, gano'n. O pwede bang ako na lang ang kukuha na, gano'n din ang thought, gano'n. Kasi hindi ko minsan may mga direktor na hindi ka pwedeng magbasa ng script sa set. Come on! Pati yung mga hinahangaan kong mga artistang Koreano sa set nagbabasa ng script. Tama. Hindi ba? Bakit? Parang na-over ako sa mga gano'n. Gusto mo lang, good vibes lang sa set dapat. No? Yes. Please be careful with my heart. Yes. Yun ang pinaka-last mo. Hindi naman. Meron but that was one of the most memorable for you. Yes. Why is it memorable for you? Because yun nga, istoryang pampamilya. Ganun ang mga gusto mo, no? Oo, tapos yun, nag-adlib. May adlib doon? Adlib, maraming adlib doon. Tapos naging vibes ko si Sylvia, naging anak ko, si Ice, si Gera, si Julie,
tsaka yung batang si Cho, at tsaka yung asawa ni, hindi natuloy, ni Carla Abellana, si Tom Rodriguez, oo. Si Paul yung Chinese. Yun, masarap Si eh. Sir Chief ba yun? Yung si Sir Chief, di ba? Huwag na natin pag-usapan. Bakit? Huwag na mag-intriga. Ba't tayo natin pag-usapan? Bakit? Wala. Ikaw may nangyari Hindi, walang nangyari. Ayaw niya sa akin. Ikaw, of all people, aayawan? Ayaw niya sa akin. Dahil? Tanungin mo siya. Interviewin mo. Bakit kaya? Oo. Bakit kaya? Oo, kasi sinabi ko daw na hindi siya marunong, hindi siya magaling na artista. Sa totoo ho, hindi talaga magaling. Sa totoo. Totoo yan. Sa akin. Okay? Ngayon, may lumabas na sabi ko daw, bakit, tama lang na, parang tama nakuha ni Sir Chip yung trophy, pero bakit hindi si Jody? Yun lang ang sinabi ko. Yun lang sinabi mo. Pinalakihan ng mga taong nakapaligid sa kanya. O, di ba, bahala ka sa buhay mo. Nag-iba bigla yung aura mo, tita. Parang diba? kanong nung panahon ni Rey de la Cruz. Yung mga gano'n na nakikita ko dyan. Hindi kasi, huwag kang magbintang di ba? Tsaka yun nga, ngayon ko lang sinabi. Talagang hindi ka marunong. Sakit naman. Akin yun Opinion mo. Opinion ko yun at yun ang nakita ko O di sumagot siya ngayon. Nag-guess ako sa GMA yung yung mahaba na isa siya sa talent doon, isa siya. Di pagpasok ko gano'n, first day, pagpasok ko gano'n, nandun siya. Sabi ko, kaganyan ako. Sabi niya, even during the set talagang hindi na kayo okay? Recently lang to, last year lang. Pero nung nagtitaping ka sa Yung mula nung sinabi niyo, galit na siya sa akin. Galit na, nagbago na. Sinabi ko daw, alam ng Diyos, hindi ko sinabi. Basta sinabi, ba't hindi si Jody? Jody. Bakit si Jody? Hindi. Si Jody walang award. Oo. Nagalit na siya sa akin. Tapos yun na nga, yung pagkita ko sa set, na sabi ko, babatiin ko gano'n, sabi niya. Ngayon, talagang sinasabi ko, hindi ka marunong. Okay. Hintayin natin kung ano sasabihin ni Sir Chief na sa sinabi mong yun. Bahala siya. Basta nauna ako. Basta ilayo niyo yung mga microphone pag nakita sila. Kung nag-aartista ka at ganon, Maginoo ka. Or humble yourself because hindi naman sa pag-aano, pero mas nauna na kayo Kung baga nauna kayo sa industriya, so mas nakakaalam kayo kung ano yung ways para makitulong sa kapwa. Yes. Yeah. Yes. Okay. Tita, before we go, masaya ka ba sa buhay mo ngayon na hindi ka masyado nakakalabas, andito ka lang? Are you happy? Happy ako, minsan hindi. Pero hindi ko nararamdaman ng kalungkutan. Hindi. Minsan, hanggang dito lang ako sa lamesa. Tapos sana ako, may marunong mag-drive tong anak-anakan ko. Sana marunong ka mag-drive, pag-aralin kita. Kaya lang ang mahal yata ngayon, sabi ko, mag-aral. Para, may kotse, hindi namin magamit, hindi kami makalabas. Samantalang kung marunong siya mag-drive, o may talaga, dimiyat-miya na sa labas kami, mapapractice ko tong legs ko. Ba't di ka mag-grab? Pwede ka na mag-grab. Anong gagawin ko sa grab? Baka kalakad ba ako doon? Hindi ka alalayan kapag labas mo, tapos grab ulit pa uwi. Diba? Gusto ko driver ko. Gusto ko driver ko. Gusto mo driver mo? Social ka talaga, tita. Hindi, nagluluka-luka. Pero what makes you happy now? Kung sabi mo happy ka, why? Mga anak ko, makita ko. Wala sila, di ba? Malalayo Maglalayo. Yung isa, si Rev nasa Pasig. Yung isa nandito sa may Santa, Iha? Si Kuya Virgil. Doña Carmen. Tapos yung tatlo nasa Amerika. Ayun. Pero matagal ko silang nakasama. Inilabas nila ako. Dinala nila ako sa Palm Spring. Big deal.
Tapos sa ampa, o saan mo mami gustong kumain. Ayan. Remiss mo na rin yung mga ganon. Ayun, gano'n. Kasama ko sila. Pag nando naman ako, 3 kasama ko, naalala ko yung 2 dito. Dito naman yung 2. Si Rem naman, Rem, bakit hindi mo ako tinatawa? Mami, I'm busy nga, I'm sorry. Gano'n kasi, puro siya busy. Trabaho ng trabaho. Pero, mabait na bata. Yun din. Si Virgil, mabait sila, Virgil. Ano pumapasok sa isip mo kapag binabalikan mo yung nakaraan at yung kasalukuyan? Naalala ko yung mga pagkakamali ko. Naalala ko yung mga hindi nararapat mangyari. Pero dahil sa tigas ng ulo o sa pagiging aggressive nangyayari, gusto kong maiba. Nakikita ko yung mga eksenang hindi dapat. So, ayoko nang maulit. Nakikita ko yung mga salitang hindi ka nais-nais sa tenga. Ay, makasalanan. Hindi na rin dapat mangyari yung mga ganon. So, sa pagdadasal, pinababa ng Panginoon ang kalooban ko. Kaya, dati, ang bilis kong magalit kahit sa kasama sa bahay. Ang bilis ko. Pero tanungin mo sila, wala na. Wala na. Mapayapa ang kapaligiran. Mapayapa na. Mapayapa lahat. Ganon. Kaya, I'm thankful to him. Yeah. Thankful to him. Tita, message mo sa iyong mga tagahanga? O siyempre, nandiyan pa yung mga yan na napanood ka simula nung nasa showbiz ka pa, nung kabataan mo. Ano gusto mo sabihin sa mga fans mo? Magdasal tayo sabay-sabay. Gusto ko pa uling magkaroon ng isang magandang teleserye o isang project. Sabay-sabay tayong manalangin. Salamat. Ayan, Tita Divina Valencia. Thank you po, Tita, ha? Salamat, anak. At mabuhay po kayo at sana marami pang proyektong dumating para sa inyo. At makasama nyo na muli ang inyong mga anak. Amen. Amen. Thank you. Thank you po. Amen. Salamat. Thank you rin. Salamat. Why is dating a science? Marunong ka magmahal. Pero ang dating kasi, skills yan. Yun yung usually nasasawi sa love. Nag-feeling ka dahil hindi mo alam yung mga sign. Mas gagaling tayo sa paghahanap ng pag-ibig. Mas tatama yung taong pipiliin natin kapag alam natin yung mga basic na prinsipyo sa pag-filter at pagpapakilala sa tao. May 3 kaming unang tinatanong. Doon namin malalaman kung ang client ay ready na sa pag-ibig or hindi pa. But usually, when we're talking about young couples, the physical connection is a big part of it. It needs to be, like satisfied, and it needs to be talked about. Yes. Or else, I have this term, and one of my trending videos went like, the reason why some people cheat is because they outsource the sexual connection part, diba? No? Usually, habang tumatanda tayo, lumiliit yung pool natin na makakahanap ng the one. Imbes na pumunta ka sa bars every weekend, pumunta ka sa burol o kaya mga kasal para makahanap ka. Uy, mamu, kasi it's a good avenue to meet potential partners in burol. Why? Because when you're in burol, emotions are heightened. May umiiyak, ay very sympathetic yung mga tao. So, mas open ang puso ng mga tao sa burol. Hi, good day. I'm Chef N of Ilios, welcoming you here in Lancaster Branch by Trebay by Ilios. Allow me to share with you because today I heard someone very dear to the family celebrated his birthday just recently. So he is a well-loved father, husband, and now our very special guest today. So ladies and gentlemen, let's all give a warm round of applause and welcome Papu Sir Julius Pavel on stage. We have a little surprise for you, Papu. We'd like to thank Ilios
buffet. Thank you so much for having us, Mr. Mac and Zara. Thank you, Zara, for taking care of the families very special to us. Thank you, Elios, for preparing this sumptuous buffet, which your Ninang Tintin Mamu chose for star. Have a good time, have a great time, have a blissful time, enjoying the buffet prepared to you especially by Elios Home Buffet. Thank you nga pala ha. Happy Frostings. Thank you sa napakasarap na cake na to. And of course, thank you sa Elios. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.